Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. Salamat po sa mga sumusuporta sa video ko. And paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate dito. Take what resonate and leave what doesn't. So, titingnan natin today ano ang ipapakita sa collective ng love reading. Okay? Sa mga gusto pala magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Ano ang overall energy ngayon ng collective? Tingnan natin. Overall energy ng collective. Okay. This is your season. So, sinasabi dito, ang daming nangyayari sa ang daming dumarating na blessing. Sobrang feel mo blessed ka. Ang daming opportunity dumarating at marami pang opportunity paparating. Ang dami mo ding ginagawa. Masyado kang busy. And ayan, parang blooming ka ngayon. Maraming nakakapansin sa'yo. Maraming na-attract. Ganyan. Ang daming nakikita yung potential mo. And maraming kang gustong maging maraming tao na maging kaibigan ka, makakonect sa'yo, ganyan, na parang nasaswertuhan sila pag nakakonect sa'yo. And ma-advise ko lang, save your energy pa din, okay? So, ayan. Ayan, maraming opportunities paparating, sobrang blessed. So, tingnan natin. Dito to. Ano ipapakita ng collective love reading? Kaninong energy ba kaya natin collective? Guys, don't forget to hit like and subscribe pala para updated kayo sa videos na i-upload ko, okay? Tingnan natin kaninong... Oh, ayan, merong, bago pa lang kayo ng karelasyon mo, kakakonect mo, or may bagong tao na nagkaka-interest sa'yo, bagong tao to. Parang interesado sa'yo. Pero parang may pag-aalangan sa connection nyo. Hindi siya sigurado, ganun, or ikaw itong hindi sigurado sa kanya. So, tingnan natin. Okay, so siguro ayaw niyang ma-involve sa third party or nangyari na, baka natotrauma na siya, baka nagkaroon ng third party sa kakonnection from the past, and ayaw niya na ulit mangyari yun. Ayan, so sobrang attracted tong taong to sa'yo, baka mas bata sa'yo, or isip bata siya, ganun, immature, ganyan na sa sense ko. So, tingnan pa natin. Ayan, so, actually, maraming nagkakagusto sa'yo, marami kang admirers, and medyo ayaw mo na makipag-usap ngayon, nagmamatigas ka, or itong taong to. Ayan, parang pinipigilan niya yung nararamdaman niya, ganun. Pero sa nakikita ko, hindi niya mapigilan. Ayan, no, pilit na pinapatay yung feelings, ganun. Tingnan natin. Ayan, so, tinatry niya talaga. Ang dami talaga nagkakagusto sa'yo. And nakikita ko ito parang medyo challenging yung connection nyo. May conflict. So, kaya baka siya umiiwas. Ganyan. May trauma din to from the past. Ganyan na sa sense ko. And ikaw, nag-overthink ka. Marami ka iniisip. And sobrang nai-stress ka ngayon sa connection na to. Okay, baka may karelasyon ka, tapos may nagkakagusto sa'yo, and itong taong to mataas sa'yo, or mataas ang, ang pride, ganyan. Nagmamatigas talaga. And nakita kong nasa malayo tong taong to, or may pag-travel kayo ng person mo. Ayan, so, na-involve ka din sa chismis, so mag-ingat ka, or wala kayo masyadong pag-uusap ng taong to. Ayun, no, maganda yung trabaho mo. Ang dami nakakagusto sa'yo. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera. May taong gustong sumuporta sa'yo dito. Ayan. So, that's good. Ayun yung sa sense ko sa collective. Ayan natin. Ipapakita sa love life ng collective. Okay, ayan, mapakita sa love life ng collective. So baka meron dito na
mega honeymoon kayo, and alam mo yung medyo intense yung nararamdaman, may nagsasabihan ng nag-aaminan, ganyan. And basta parang love is in the air, ganon. And napag-uusapan niyo to, medyo kinikilig-kilig kayo, may pag-uusap kayo ng person mo, siguro nasa honeymoon stage pa kayo, ayan. So, nararamdaman niyo naman yung pagmamahal nitong kakonek niyo. Ayan. So, baka pinag-usapan nyo na mag-honeymoon kayo sa malayo, mag-travel kayo, ganyan. Sana all. Detective. So, meron ditong nag-i-stalk sa inyo. Baka nagsiselos to. And meron dito para may inaalam na katotohanan, ganyan. So, ayan. Mag-ingat lang kasi baka tawag dito mag-party, tapos ma-involve kayo sa may mga iba dito, may bisyo, ganyan. So, mag-ingat lang. Tingnan natin ano nararamdaman sa'yo ng person mo. Ano nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay, so etong person may tinatago, or ikaw tong may tinatago sa kanya, feeling niya nagsisinungaling ka, may hindi ka sinasabi sa kanya. Ayan, so ayan, ay okay nga, so baka may nangyayari na hindi mo alam, so alamin mo. Nakakatakot naman to. So may mga hindi siya sinasabi sa'yo, and may mga ginagawa siya behind your back. Pero ikaw, focus ka sa kaperahan mo, and deadma ka. Feeling ko alam mo, nakakaramdam ka, ayaw mo lang harapin, ganun. And nakikita ko naman ikaw maganda ang kaperahan mo, at nakikita niya na career, focus ka sa career, and parang sinasabi niya, puro ka do trabaho, puro ka pera, ganyan. And sa nakikita ko, meron kayong yung person mo na siguro nagkakilala kayo through friends, and nagsiselos din to kasi puro ka daw party, puro ka sa kaibigan mo, which is ayaw niya. I mean, hindi naman sa ayaw, pero gusto niya magkaroon ka pa ng more time sa kanya. And sa nakikita ko naman, ang gusto kasi ng person mo, yung magbibigayan kayo, give and take kayo, yung kung ano bigay niya, bibigay mo din, ganon. Which is, dapat naman talaga sa relasyon, diba? Dapat naman talaga give and take tayo para walang issue. So, itong person mo, parang gusto kanyang kontrolin. Ayan. And medyo bossy type tong person mo. Ay! So, ayan. So, meron talaga dito na feeling niya may nagkakagusto sa'yo, and anytime, parang gusto na, pwede ka pang ligawan ng kung sino man, ganun. And actually, gusto ka rin itong i-date na person mo eh. Gusto kang ilabas, ganyan. Gusto niya kayong dalawa lang. Yung walang sagabal, ganyan. Baka may ma-receive ka na regalo from your person. Ito kasing person mo, ang dami niyang kailangan gawing desisyon. Ang dami niyang responsibilities, obligasyon. So, siguro yun yung tinatago niya na hindi niya masabi sa'yo. Alam mo yun? Siguro sa pamilya niya, ganyan. Pero ikaw, nakikita ka kasi niya strong personality. And sa nakita ko, ikaw yung nagpapatatag sa relasyon niyo. Parang ikaw yung mas strong, ganun. And nasasaktan to kasi lagi mo kasama yung kaibigan mo. Yun nga, parang siya nagsiselos. Hindi naman na, parang yung ayaw niya na magkaroon ka na attention sa iba, gusto niya siya lang, ganun. And sa nakita ko naman, mahal na mahal ka nitong taong to. And pure yung nararamdaman niya sa'yo. Punong-puno siya ng emosyon sa'yo. Ganun. And nag-heal din to from the past. Siguro natutrauma siya, ganyan. And kailangan niyang mag-heal pa. And ikaw yun, or ikaw to nakikita niya na alam mo yung nagmo-move on pa sa past. Meron dito isang tao na stuck pa sa past. Hindi ko alam kung siya or ikaw. Iyan nyo na lang yung energy. And yung finances din. Ganon. Pero nagiging may gusto niyang i-take yung relationship into the next level.
Okay? Tingnan naman natin ikaw, anong nafe-feel mo sa person mo. Okay, so ikaw nagbi-build ka ng boundaries dito sa connection nyo. Nagmamatigas ka. Nagmamaldita ka, ganun. Pero, nararamdaman, mahal ka talaga nito. Nararamdaman ko na gusto mo naman na maging successful tong, ang tawag niyo? Relationship nyo. Nakikita mo naman na determinado tong taong to at ikaw din determinado sa connection nyo, and dapat kasi i-clear mo siguro kung ano ba talaga yung gusto mo sa relasyon, ayan, or sa mangyari sa connection nyo. Sa person nakikita ko, napapasaya ka nitong taong to, masaya ka, and kahit na naiinis ka, nagmamatigas, kahit nagke-create ka ng boundaries, alam mo yung parang nagiging bata ka ulit. Basta hindi mo ma-explain. And sa nakikita ko, gusto mo din kasi siya na mag-level up, and nababagalan ka sa kanya kasi siya rin naman nagpo-focus din naman siya sa career niya, sa goal niya. So medyo mabagal lang to, pero pag naggumawa to ng move pang long term and decidido talaga. And sa nakikita ko, very passionate ka naman sa kanya. And nakikita ka, gandang-ganda sa itong taong to. Sobrang swerteng-swerte siya. At ikaw din na nagkakilala kayo. Ganun yung nasa sense ko sa relationship nyo. Ayan no. Galing. Parehas kay Ace of Cups. So, mahal nyo naman isa't isa. Mahal mo din siya. So, nakikita ko, ayaw nyo lang kasi masaktan. Ganun. Medyo kailangan yung mag-usap. Siyempre, may kanya-kanya kayong buhay. Ayan. So, may mga pinag-aaralan ka dito, may mga binabackread ka, or may nakakausap kang iba. And nag-create ka ng boundaries nga. Ganon. So, ayan. Merong paparating na opportunity sa inyong dalawa. Baka meron sa inyong ano ba to, may business or kontrata, ganyan. Basta sa inyo itong dalawa. Parang ikaw yung gumagawa ng way. Ganon. And sa nakita dito, kailangan nagiging mapasensya ka, at kailangan mo maging patient kasi siguro may mga ibang responsibility yung person mo. Pero kahit napapasaya ka niya, kailangan mo pa rin maging patient. Ayan, so may conflict lang, baka may pagtatalo kasi medyo impatient, patient siya, mabagal siya, and focus siya sa kaperahan. So baka yun yung pag-awayan nyo. And sa nakikita ko, nag-aantay ka lang dito, may inaantay ka na gawin niya or mangyari sa inyong dalawa in the future. So puro ka lang pag-aantay. And nakikita ko, oh my gosh, masaya ka naman, and nag-enjoy ka sa connection nyo. Meron pa ako nakikita dito nagkakagusto sa'yo. Ayan, so passionate din tong isang to, attracted to sa'yo. Ayan, so nakikita ko naman mahal mo yung person mo. Nag-ano ka lang, ayaw mo na siguro masaktan, nag-create ka lang ng boundaries. Okay, tingnan natin ano ang possible na outcome nito. Possible outcome nitong connection nyo. Queen of Pentacles. So, ayan. So, magiging stable yung connection nyo. At ikaw at siya. And so, nakikita ko na kahit na, alam niyo, mahal isa't isa, gusto nyong maging financially stable. Hindi lang puro pagmamahal. Kasi hindi naman yun nakakain, diba? Possible outcome ng connection nyo. Okay, Queen of Swords. So, pero magiging matalino din kayo, mag-iisip-isip kayo, and may nakita din ako nito LGBT. Ayan, so baka may mga same sex ganon kakagusto, or ikaw yung ma-attract sa same sex.
and 4 of Cups. So, meron dito kasi na parang naboboard sa connection. Gusto ng thrill, ganun. Eh, may nakikita ako, baka may naboboard. And may nag-offer sa'yo, hindi mo pinapansin. Parang naghahanap ka pa. Naboboard ka. Spice up. So, ayan. Okay, so nakita ko pares kayo magpo-focus sa finances, sa stability, and gusto niyo maging stable kayo in the future, ganun. Natin. And so nakita ko kasi ang dami niyong responsibilidad, parang nahihirapan kayo, ang dami niyong burdens. So, baka maging busy sa trabaho, madaming gawin, ganun. Okay, 10 of Swords. So, may possible na i-let go na, may transformation, may i-let go na kayo something from the past, ganun. Parang kakalimutan nyo na. And the Sun. So, magiging masaya naman kayo kahit na sobrang busy, kahit wala kayo masyadong time sa isa't isa. Nakikita ko naman na harmonious yung magiging relationship ninyo. Ayun, 8 of Pentacles. And i-work out nyo talaga to. Nakikita ko lang kasi is, mas i-build nyo yung foundation nyo, yung stability nyo, kesa yung puro labi-dabi ganun, which is dapat laman talaga. And ayan, 2 of Swords, and medyo magdadalawang isip isa sa inyo. At bakit? Okay, so baka para may pagsisisihan ganun, or may pinagsisihan from the past. Okay, see, someone from the past. So, meron dito na magsisisi na someone from the past nakakaisip sa'yo, kababata mo, or ex mo na, ganyan. So, meron dito kailangan nyo muna mag-heal. Ayan, so nakikita ko naman, mamahalin nyo isa't isa. And kahit anong challenges, yun naman talaga sa relasyon, wala naman perfecto. Kahit anong challenges ang iano sa inyo, kailangan yung harapin at lampasan yun, diba? So, tingnan natin ano ang pang blockages sa connection nyo. Ano ang blockages sa connection nyo? Ito yung gusto. Unread is in mystery, it's indifference. Stop excusing his silence, rejection, blunt truth, and clarity. So, sa nakikita ko dito, yung blockages, siguro pag nag-aaway kayo, tahimik lang siya. And ikaw parang sinasabi mo na, ay, nag-iisip lang siya, ganyan. Baka naglalaylo lang. Pero parang ayaw kasi niya makipag-usap. So, which is, for me, hindi dapat yun. Dapat magkaroon kayo ng space, pero mapag-usapan nyo. Mag-communicate kayo sa isa't isa. Ayan. So, nakikita ko yung blockages dito is, kailangan nyo na, walang nagsasabi ng totoo, yung totoong nangyayari. And parang kailangan ng clarity. Ganon. Yun yung sense ko. Okay? So, tingnan naman natin sa career. Ito sa career ng collective. Career ng collective. Career ng collective. Ay! Career ng collective. Okay. Meron dito na bago pa lang sa trabaho. Uy, puro tao. Okay, may ano dito, siguro maging busy. Mayroon dito isang tao na parang tahimik lang, pero kailangan niya makipag-usap sa inyo. Ayan wala kayo masyadong pag-uusap nito. Kailangan nyong mag-usap nito. And may mga blockages sa inyo, naka-work mo. Pero ikaw, parang dead ka lang. Kasi parang wala sa wishes isang katrabaho mo. Parang iba-iba yung mga sinasabi, ganyan. And sa nakikita ko, ikaw, focus ka lang, magiging maganda ang kaperahan mo. Kung may inaano kang quota, marireach mo yun. Medyo nag-overthink ka lang. And, alam mo yun, magdasal at confident. So, ayan, nag-overthink dito. May mga nag-overthink. And, may partnership ako nakikita sa mga katrabaho. Hayaan mo na lang yung isa kung ayaw makipag-usap. Ayan, so, pero dito, parang may travel, parang uuwi, or may inaasikaso about sa ticket or travel, contract, ganyan. And nakikita ko, parang iniiwasan na, pero sa nakikita ko, magiging maganda ang takbo ng pera sa mga susunod na araw. Pero mapupunta lang sa pamilya, pamilya na naman yung lumabas. Pero meron dito ibang swerte sa business, ganyan. So,
ingatan nyo na lang yung kaperahan ninyo. Yun yung lagi ko sinasabi. Okay? Hindi na pa natin napapakita sa trabaho, sa career. No, meron sa career general. May nakakamiss sa inyo. Parang dati nyong katrabaho, ganun. Wala kayong pag-uusap. Or nakasama nyo sa work, namimiss kayo, ganun. Ano mapakita sa career? Too busy winning. See, ayan no, merong success dito, achievement, and magiging busy kayo, and nakikita ko na magiging successful kayo when it comes to career. Okay? Ayan no, meron dito ibang sa career ninyo, baka nagfe-fake flexing, akala nilang yaman-yaman mo, ganun. Meron, pero hindi pala, akala nila laki-laki ng ano mo nang well, baka naman, pero feeling nila mayaman kasi syempre ang dami mo rin responsibilidad, diba? Tingnan natin, advice ni universe. Advice ni universe. Completion 999. So release what no longer serves you and prepare to embark on a new chapter filled with opportunities. See? So i-release mo na daw yung mga hindi na nag sa'yo, that no longer serves you, yung wala ng ano ba to? Ambag sa buhay mo. And always be prepared. Yung new chapter na tinatahak nyo, may natapos man, isipin nyo na yung mga panibagong chapter is yung alam mo yung kailangan talaga siya mangyari. And marami pang opportunities na paparating sa inyo. Tipan natin. Advice na yun. Resurrection. Shake off the past and rise again. Reinvent yourself and you will rise up from the ashes even more powerful. See? So, kalimutan nyo na yung past. Iiwan nyo na yung mga burden nyo para mag-cleanse kayo. And, alam mo yun, magbagong buhay na. And, mas magiging maayos pa daw yung buhay mo pag kinlens mo yung sarili mo at iniwan mo na yung from the past. Okay? So, parang iwan mo na yung dating ikaw. And matuto ka na sa mga pagkakamali na nagawa mo or mga nangyari. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit.